So, ang tawag ngayon naman is kino-compute naman natin yung acceleration. Okay? Yung second derivative nitong second derivative ng time, di ba? Yung time derivative position. So, kasi yung velocity is yung first derivative, second derivative yung acceleration. So, yun lang yun. Acceleration yung kino-compute natin. Kasi ang kinukuha natin is yung free falling bodies. So, yung third derivative nito, which is called the jerk, o yung sudden change of acceleration, dahil free falling body siya, so ang jerk nito o yung third derivative nito is 0. Kasi hinagis mo siya, meron siyang maximum height, meron siyang maximum displacement, meron siyang acceleration. Pero dahil pababa na, so hindi na acceleration ang tawag doon, deceleration. So, yun na kino-compute natin. Yan, nilagay ko, di ba? Yung negative sign is yung object no nagde-decelerate. So, yun yung application ng calculus in the kinematics, pero computing the acceleration, which is yung second derivative. So, yung third derivative, yung jerk, usually 0 na siya. So, hindi na natin kinuha kasi obvious na yun. 0 na yung 0 na yung jerk. Pero bukas siguro, ano na natin yung mga time position derivatives, no? So, nakalimutan ko. Lagay natin meters per second pala to. Nakalimutan natin ng unit. So, kahit tama yung sagot natin, walang unit mali. Meter per square second. Acceleration pala. O, yan. So, pag jerk kasi, meter per cubic seconds. Naka-raise sa 3. Diba? So, yung jerk kasi 0 na yon. So, hindi na kailangan. So, yun yung application ng derivatives sa motion. So, yung jerk, bukas din, iba-vlog natin yung jerk dahil meron itong weight sa yung third derivative is my weight sa automobile manufacturing. So, yan ang iba-vlog natin bukas. So, yun lang.